Pagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Maligayang araw po ng linggo sa inyong lahat. Tayo po ay natitipon sa pagdiriwang ng misang ito para sa ika-14 na linggo sa mga karaniwang panahon. At sa atin pong ebanghelyo ngayon, narinig natin ang tagpo kung saan nagbabalik-bayan ng ating Panginoong Hesukristo matapos ang kanyang matagumpay na pagmimisyon sa ibang bayan. Prior to this gospel episode, kung babasahin po natin, maraming mga strings of success in ministry ang ating Panginoon. Ito po ay ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ni San Marcos. Kung babasahin natin ang ika-5 kabanata ng Ebanghelyo ni San Marcos, doon makikita natin na una, pinalayas ni Jesus ang demonyo na matagal nang nagpapahirap sa isang lalaki na halos nakatira na doon sa libingan, sa lugar na tinatawag na Gadareno. At nang pinalayas ni Jesus ang demonyo na ang pangalan ay Legion, na ang ibig sabihin ay marami sila, lumipat ang mga legion na ito sa mga baboy, hanggang ang mga baboy na ito ay nagpatihulog sa bangin at nalunod lahat doon sa lawa. Kasunod niyan, gumawa pa rin ng himala ang ating Panginoon. Yung ebanghelyong binasa natin last week, kung saan binuhay ni Jesus ang anak ni Jairo at gayon din ang babaeng 12 taon ng dinurugo. At kung titingnan natin, these are no ordinary miracles. Successful ang ating Panginoon. Sapat ang mga himalang ito para maging sikat ang ating Panginoon dahil malalaking mga himala ang kanyang ginawa doon sa ibang lugar. At siguro napagod ang ating Panginoon after ng series of successful healing ministries. Nagpa siyang umuwi sa kanyang sariling bayan, sa lugar na pamilyar, para doon siguro makapagpahinga. Kasi nagkataon, araw naman ang pamamahinga noon. Pero ang nakalulungkot, imbis na mainit siyang tanggapin ng kanyang mga kababayan, naging malamig ang pagtanggap sa kanya. Sabi sa kanya, hindi ba anak lamang ito ng isang karpintero? Kilala natin ang mga magulang niya. Kilala natin ang mga kamag-anak niya. Papaanong makagagawa ng malalaking himala ang taong ito? Dahilan para sa huli, ang sabi ng ating Panginoon, ang propeta talaga hindi kinikilala sa kanyang sariling bayan. Kaya nga, maliban sa ilang mga pagpapagaling ng mga may sakit, wala na siyang ibang nagawang malalaki pang himala dahil sa kawalan ng pananampalataya ng kanyang mga kababayan. Sayang, nalimitahan ng kanyang mga bagay na kayang gawin dahil sa kakulangan ng pananampalataya at pagtitiwala ng kanyang mga kababayan. Mga kapatid, kung titingnan natin, ganito rin ang karanasan ni Propeta Ezekiel sa ating unang pagbasa. Si Ezekiel naman, sinusugo ng Diyos sa bayang Israel na ayon sa Panginoon ay isang bansang suwail at matigas ang ulo. Narito ang Diyos sa kabila ng pagiging matigas ng puso ng bayang Israel. Walang pitagan at ayaw makinig sa Kanya. Pero nandito ang Panginoon, nagpapadala pa rin ng propeta sa gitna nila. Kaya nga makikita natin ang pagmamahal ng Diyos. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos. Hindi siya tumitigil kahit na patuloy siyang tinatalikuran at sinasaktan ng kanyang bayang Israel. Si Jesus ganun din. Despite the rejection na naranasan, gumawa pa rin naman siya ng ilang mga himala, kahit na mas maliit at kahit mga simpleng himala, patuloy pa rin siyang
gumawa kahit na nireject siya ng kanyang mga kababayan. Rejection. Mga kapatid, in life, we also experience rejection, katulad ni Jesus. Ano nga bang mga klaseng rejection ang ating natatanggap? Minsan, marireject tayo sa trabaho. Minsan, marireject tayo sa pag-a-apply natin ng visa. Minsan, marireject tayo sa mga taong akala natin ay susuporta sa atin. Pero nung nagkagipitan, hindi na tayo sinuportahan. Tinalikuran na tayo. May mga pagkakataon that our ideas are not also accepted. Our ideas are also rejected. Dahilan para tayo ay masaktan, magtampo, kasi yung mga inaasahan nating taong tutulong sa atin at dadamay sa atin, hindi pala tayo susuportahan. But notice also that every experience of rejection is an invitation to grow. At tandaan natin, katulad ni Jesus, the call is not so much to be successful, kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon magiging matagumpay tayo. The call is not always to be successful, but to remain faithful and steadfast, despite the experiences of setbacks and rejection. Kaya nga kapag ikaw ay na-reject, kapag ikaw ay nakaranas ng rejection, tuloy lang, no? Huwag kang mawawalan ng loob. Lalo na kung alam mo naman na para sa kabutihan ang iyong ginagawa, kahit na walang masyadong tumatanggap, ipagpatuloy mo lang. The call is not so much to become successful, but to remain faithful and steadfast, despite the experiences of rejection and setbacks. Kaya nga mga kapatid, very consoling ang ebanghelyo natin ngayon. Kasi nakaka-relate pala si Jesus dun sa mga taong nire-reject. No? Nakaka-relate pala ang ating Panginoon sa nakararanas ng rejection. Lalong-lalo na ng mga taong dapat sanang sumusuporta sa Kanya. Kaya nga sa misang ito, inaanyayahan din tayo na suriin din natin ang ating kalooban. Baka minsan may mga pagkakataon din sa buhay natin that we also reject Jesus. Minsan hindi natin sinasadya, minsan hindi tayo mulat, baka itinuturing natin si Jesus bilang dayuhan at pinatatayo natin sa labas ng ating puso. Minsan pwedeng mangyari na sinasabi ng ating bibig na tayo ay sumasampalataya sa Diyos. Pero sa mga ordinaryo at pang-araw-araw na buhay, sa mga life choices natin, baka hindi naman natin ini-involve si Jesus. Ayaw natin siyang patuloyin at pinatatayo sa labas ng ating puso. Alam niyo mga kapatid, last week, sa kapistahan ng ina ng laging saklolo, pinasinayaan ng isang imahe sa may simbahan ng Baklaran. Taas nga po ba dito ang kamay ng mga nagpupunta sa Baklaran? Meron ba sa inyong nakapunta na sa simbahan ng Baklaran? Yan. May mga tumatango, no? Yan. Ngayon, kapag pupunta kayo ng Baklaran, may makikita kayo doon kakaibang imahe. The image of the begging Jesus. Gawa ng isang kilalang artist na ang pangalan ay si Timothy Schmaltz na taga Toronto, Canada. At sa eskulturang ito, sa image na ito, ipinapakilala si Jesus bilang isang homeless beggar. Sabi nila, ginawa ang imaheng ito sa inspirasyon ni Timothy Schmaltz para mapaalalahanan ng sino mang makakakita nito na si Jesus ay nasa kapwa, lalong-lalo na sa mga inabandona at mga naghihikahos. Kapag pinatatayo natin si Jesus sa labas ng ating buhay, pinatatayo natin si Jesus sa labas ng ating mga puso, magandang imahe na tingnan natin ulit yung imahe ng begging Jesus. We need to recognize Jesus
in the least, the last, and the lost. Ito'y paalala na minsan, hindi talaga natin nakikilala si Jesus at itinuturing nating nasa labas. Kaya nga kapag pupunta kayo ng Baklaran, hanapin ninyo yung imaheng yan. At muli, sana mapaalalahanan tayo na minsan tayo rin, we are also capable of rejecting Jesus. Sabi sa Ebanghelyo, ang propeta'y ginagalang ng lahat, liban sa sariling bayan. At ano nga bang gampanin ng isang propeta? Ang propeta po, nagsasabi ng totoo. Ang propeta po, nagsasabuhay ng mabuti. Ang propeta, ipinangangaral ang katotohanan tungkol sa Diyos, kahit pa hindi ito tanggap ng karamihan. Kapag ang isang propeta, nagsasalita na lamang ng tungkol sa kanyang sarili, hindi na siya nagiging totoong propeta, bagkus nagiging isang bulaang propeta na. At katulad ni Jesus, inaanyayahan tayo na patuloyin si Kristo sa ating mga buhay. At kapag pinatutuloy natin si Kristo sa ating buhay, tayo rin ay nagiging propeta. Ipangaral natin si Jesus, akayin natin ang kapwa natin patungo kay Jesus. Magsimula tayo sa mga taong nakakatagpo natin araw-araw, sa ating trabaho, sa ating mga opisina, sa mga kasama natin sa simbahan, sa mga kaibigan at kabarkada natin, sa ating mga kaklase, para sa mga estudyante. Huwag tayong magsawang ipahayag si Kristo. At sa pagtupad natin ng gampaning ito, pwede rin tayong makaranas ng rejection katulad ni Jesus. Pero huwag tayong mawawalan ng loob. Katulad niya, ang bawat isa sa atin pwede ding maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Panginoon, tumuloy ka nawa sa aming mga puso. Tumuloy ka nawa sa aming mga buhay. Sa mga pagkakataon na nire-reject ka namin, muli mong pukawin ang aming mga puso. O Panginoong Jesus, tulungan mo kaming makilala ka bilang biyaya sa gitna namin. Maging daluyan dinawa kami ng pagpapala at pagbibiyaya sa iba. Amen. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.